Monday. Ang CCRO, ang ginawa po nila, meron silang halos weekly na bumababa sa barangay para yung mga utaw na naghahanap ng kopya ng birth certificate, walang nawala dahil sa sunog o aberya, at saka yung mga nangangailangan ng kopya para hindi na tumosgas pamasahe sa City Hall. Yung team na ni Attorney Dayron. Thank you very much. Pumupunta sila sa yung binanggit na kanina na programa. So natutuwa po ako dahil sabi ko, sige kako, tirahin nyo ng tirahin, suyurin nyo na suyurin, mano pa immediately after na may malaking sunog. Kasi sa sunog, wala pong natitira. At ang mga papelos o sa katulad ng birth certificate, kasal, and so on and so forth, yun yung mga unang nawawala. Kinakailangan nyo regularly. Saan? Lalong-lalo na sa eskwelahan. O sa mga pensyon, o mga pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng isang tao. Malaking bagay yung ginagawa nila. Kaya thank you very much. Keep it up, Attorney. 107%. Paldo. Kasi natutuwa yung mga empleyado pagka tumataas ang income. Because at the end of the day, hindi tatakbo ang anumang uri ng pamahalaan. Lahat ng pangarap natin mananatiling pangarap. Pag yan ay walang pera. Madalit salita. I think it goes to everyone. But today we're very grateful to our fellow Filipino who visited us and trusted the city government of Manila and the city of Manila. Gusto ko pong ipaalam sa inyo, nandito po si Mayor Ricardo E. Padilla. Kasama ang kanyang Vice Mayor Christian P. Binuya. Sangguniang members, Maylene Ruz, Gideon David Padilla, Norier Marcelo, John Marvin Ronquillo, Roniel de la Cruz, Melody de la Cruz, Jomar Dandan, Gina Morales, Rolando Gragasin, Lance Vincent Kaisip. Yung buong gobyerno ng pamahalang lokal ng Municipality of Bungabon, Province of Nueva Ecija. Nandito po sila. I'm honored. Thank you, Mayor, for visiting us. Ay isang mainit na palakpakan sa ating Mayor. Sino ba sa inyo ang high blood? Taas ang kamay. Mga matataas ang dugo. Iwasan nyo na mga karne, kumain kayo ng gulay. Maraming dala mga taga-Bungabong ngayon. Andiyan sa Kodli. Ito sweldo sa isang araw, di ba? Kung gusto nyo makabili ng murang gulay, di na lang po tayo ng bayan ng Bungabon, Nueva Ecija, sa pamumuno ni Mayor Padilla. Kaya yan lagi ko pong hinihikayat. Nung nakaraan nakita po ninyo yung mga taga Mindanao at iba't ibang bayan at meron pa tayo susunod na bayan na dadako dito. Hinihigop ko po sila, pumunta kayo rito. Makatulong man na tayo sa kapwa natin Pilipino sa probinsya. Pangalawa, tigit sa lahat, ay yung aking mga kababayan sa lungsod ng Maynila makabili ng murang pangunahing bilihin. Kaya po maraming salamat, Mayor Padilla, sa tulong ninyo sa lungsod ng Maynila. Mas kami tinulungan ninyo. Kung sa inyo iniisip ninyo kayo tinutulungan ng lungsod, hindi po. Mas kami po natutulungan. Unang-una, yung aking mga manininda sa palengke, makakahanap ng direktang producer ng gulay, prutas, mga bagay, pagkain sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Pagka nakamura sila, maswerte na yung bibilan sa probinsya. Pero mas maswerte yung aking manininda. Lalaki ang kanyang kita. At mas maswerte yung aking mga consumer. Dahil mas mura nilang mabibili yung mga produktong galing mismo sa Bungabon. Kaya po muli, Mayor, mga kasama ko naglilingkod sa bayan, palakpakan natin, Mayor Ricardo Padilla.
Ang pangalawa, pasasalamat ang mga batang MTPB. Taas nga kamay, nandito ba yung mga taga-MTPB? O, ayan. MTPB. Hoy, wala nang biyahe ng jeep. Parang wala pa kayo. Hindi po. Alam nyo, natutuwa po ako sa MTPB dahil nung nakarang programa ng lungsod ng Maynila, 931,000 riding public sa libreng sakay na naganap sa lungsod ng Maynila. And the good news about it, while the number is so huge, but we only spent 20 million plus barya lamang. Napakaliit. Nagawa natin ang paraan na maibsan yung nararamdaman ng mga mananakay sa hirap ng buhay. Higit sa lahat, nagkaroon ng kapanatagan ng mga driver, may takdang kita at may panggasolina at mga operator. Buong ecosystem ng public transport na kinabang. Pero yun po hindi na mapagtatagumpayan ng maayos kung wala naman po saan ba si Director Biyahe, as Dennis Biyahe at MTPB. Ayun, si Director Biyahe at mga taga-MTPB, palakpakan natin sila. Ayun, yun. Thank you very much. Again, sa ating pamilya ng mga driver at saka mga driver at operator, maraming salamat. Kayo'y nakiisa sa pagbabayanihan sa oras ng krisis ng ating lungsod at ng ating bansa. Dito man lamang, isa sa 1,600 local government unit makaramdam ang utaw na gumaang ang kanilang pakiramdam sa gitna ng krisis. Good news, I don't know if you saw the announcement of Malacanang, DOE and President Bongbong Marcos. Tomorrow we're going to have 20 pesos decrease sa presyo ng diesel. Good news yun. Sana magtuloy-tuloy na. Dapat talaga maging spaghetti. Spaghetti pababa ng... hindi dapat puro pataas. Ang bigat eh. Sa totoo lang, ang bigat. Nararamdaman natin lahat. But, sabi nga, sa kasabihang Ingles, after the rain, there is rainbow. Ayun. Lalabas din ang bahagari. Pagkatapos ng unos. May awa ang Diyos. Makakaraos tayo. Hindi pa tayo tapos. Bukas, ipararamdaman naman natin sa mamamayan yung ating kompromiso among each other. The city government and the local community bakery in the city. The city government will augment some cost of operation sa ating mga panaderya, yung mga participating panaderya. Ano pong bisa noon sa mamamayan? This is in our own little way, surgically helping certain sector to reach as many as we can with the little amount being utilized by the city government through its taxpayers' money. Tomorrow, mag-start na tayo mag-deliver ng tulong sa mga panaderya. Na ang kompromiso naman nila, in the next 30 days, hindi magtataas ang what you call Filipino bread or Filipino basic bread. Ako naman paniwala ko, ito po ay mukha ng Filipino breakfast or almusal ng bawat pamilyang Pilipino. Hindi lang Manileño, Pilipino. Mayaman, middle class, mahirap, pandesal, pandelimon, monay, Spanish bread, putok. Ikaw, Jess, meron? Wala. Ang init ng araw. Ang aga tumaas ng araw. Buti na lang, may magic tong salamin ko. Kaya lang, lugi ka, namumula na yung mata mo. Dito ka nga. Dito ka. Ayan. Nag-iinit ka. Totoo po ang aming na-reach
na agreement, wala akong gagalawin sa kanila, basta proteksyonan lang ang mamamayan na magkaroon ng kaparatagan na anumang presyo nila ngayon ay hindi na papalo in the next 30 days. So may awa ang Diyos, tulong-tulong lang. Sa 16 naman, itong linggong ito, ay baka po dumating si President Marcos muli sa Maynila dahil baka ipatupad na yung programang bigas sa ating mga mamamayan, sa mga manggagawa, pampubliko at pribado. Malaking sektor ng mga manggagawa or working class. At siyempre, ganun din yung tuloy-tuloy na tulong natin sa mga transport group and some community members. But this time, the uniqueness of this program is some of the taxpayers will benefit from this program. And this will run for the next 6 months of our lives this year. Kaya po excited po kami na i-implement to. Maraming salamat, Telma. Pasensya ka na, makulit ako. Kita mo yung kakulitan ko. Tumama sa aberya. Kung hindi tayo naggayak, kung hindi tayo nagmadali, kung hindi tayo naging mabilis kumilos, malamang hanggang hindi pa natin ni-implement yun. But now we are ready to implement yung tulong na ibinigay sa atin ng Office of the President. I'm happy and thank you and proud of you. Thank you, Telma, at 10 ng iyong mga kasama. Nais ko pong pasalamatan at kilalanin Doctors Without Borders is with us today. Medicine Sans Frontiers. Dr. Guy Manangama, Deputy Director Operation Paris Office. Eli Sok Sel, Manager Tokyo Office. Forgive me in advance. I hope I pronounce it right. Dr. Shoaib, Head of Mission, Medical Coordinator, MSF, Philippine Branch. Mukadas Yakubova. Magbibigay po sila. Wala lang. Talagang pag mapagbigay ka, Jess, mabilis bumabalik sa'yo. 100 times. Bakit ikaw, puro pagmamahal ang binibigay mo, walang pagmamahal na bumabalik sa'yo? Waiting. Napakapasensyoso mo, pag 60 ka na, wala pa rin. Love you, Jess. Sila po ay magbibigay ng 1 mobile x-ray van. Thank you very much. Doctors Without Borders. Okay? And through the effort of our Vice Mayor G, merong magbibigay sa atin Mr. Jason Ivan Kua, President Philippine Feline Club, ng 100 bottles Canvac-R vaccine with sticker inside, 10 boxes, 1,000 pieces, 3 cc syringe, 1 pack 1,000 pieces cotton balls, 1 bottle isopropyl alcohol, 1 box 100 pieces disposable gloves. Thank you very much. Shout out lang mga taga Chicago kanina. Andiyan may tayo, balikbayan. Wow. Kamusta kayo? Baka may sobra. Charot. Welcome po sa Manila. Nakita ko sa mga balikbayan natin. Through our leadership in the party, Ernest Ramel. Hi, Ma'am G. 100 boxes of 12 1-liter cartons of Parkadia UHT milk from Poland. Ayan naman po'y binigay, no? Ng ating mga mabubuting loob na kababayan. Hans Walter Chua, CEO of Simon Group. Lu Fei Lim, CEO of Green Thumb Precision Farm. Bibigyan ulit tayo ng gatas. Yung gatas ipadadala ko naman doon sa mga alaga natin.
yung mga pinalagaan natin ng gusto kay Jay De La Puente sa atin, sa Boys Town. Yung mga lolo't lola ko doon. At saka yung mga batang kinakalingan natin. So, yan po. Umuulan ng biyaya at pagkakataon. Salamat sa Diyos. Nakita nyo, sumikat ulit ang araw sa Maynila. Daman-daman namin ni Jess yung init. But kidding aside, as I have said, in our own little way, sa tulong ninyo, pipilitin kong maging mabuti, mainam at masinop na anumang resources na meron tayo, gagamitin natin na epesyenteng makapaglingkod sa taong bayan. Unti-unti lang. And nasabi ko na, ilang Lunes na matatapos din naman. Ang lahat ng bagay may katapusan. Tiyak yun. Hindi araw-araw masaya, hindi araw-araw malungkot. May tapos ang lahat. Kaya Jess, matatapos din yan. Gusto ko talaga magkanobya to eh. But again and again, I'm happy to inform the Pamantasan Luzon ng Maynila community. The other day, I think Paul, for the first time, laging on time ang City of Manila sa ating mga obligasyon sa ating Pamantasan Luzon ng Maynila. Nakakabawas pa tayo ng lumang utang. Tama ba, Paul? So, ibig sabihin, yung lahat ng mga sinabi ko nung mga nakaraang flag ceremony na tulungan ninyo kung maging efficiente kayo sa inyong kanya-kanyang opisina. Tingnan po ninyo, nagbubuti po, nagdadala po ng magandang resulta. Talaga po nga, pag tayo naging masinop, mainam sa kanya-kanya nating field of undertakings, bubuti't bubuti. May pupuntahan. May mararating. Kaya sa inyo pong mga narito, at lalo na, marami sa inyo, pang-retire na. Magre-retire na. Thank you for all those years that you have dedicated your life and time to be of service to the people. But, in the last mile of our life, particularly in our career, siguro magandang maalala ninyo ang tanong na ito. Sa nalalabing taon ng aking paglilingkod sa siyudad ng Maynila bilang bahagi ng pamahalaang Luzon, ano ba ang nagawa ko bilang kasapi nito? Kasi yung tanong na yan, hahabulin kayo niyan. Pag kayo'y kukuya-kuya-kuy na sa tumba-tumba, babalik ang alaala. Ano ba naging partisipasyon? Ano ang naging bahagi ko upang makagaang sa katatayuan ng aming mamamayan sapagkat ako'y bahagi ng pamahalang naglilingkod sa Kanya. Kaya I encourage each and every one of you to those, kasi I've been signing retirement eh. Pero huwag kayo mag-alala. Ang dami ko rin hinire last week. I-announce ko na lang next week. Patungkol sa Baseco Hospital. But, kayo mag-alala. Kung kayo nagbuti at magbubuti pa, at habang kami naririto, hindi namin ipagpapariwara yung mga araw na pagtsatsaga, hirap sumakay, nabaha, lahat na, pati may lagnat ka, pumapasok ka, lahat ng sakripisyo ninyo sa paglilingkod ay habang kami naririto, pagbubutihan naman namin at pagpapatuloy na maglingkod ng mainam sa ating mamamayan. So muli, another week, and I hope this week will be a better week for everyone. Katulad ng panalangin kanina nung nagdasal sa atin. Sabi niya, sana nga naman magkaroon na ng kapayapaan sa mundo. Let there be peace on earth. Because with peace, we can move fast. In peace, we can be more productive. Kaya
wala talagang maipapalit sa kapayapaan. Walang katumbas kapag may kapayapaan. And thank you for that prayer. No? Na sana nga. So muli, another week, stay healthy. And can you smile? Can you smile for Jess? Smile. Because, again, let me remind you, like what the saying, yung sinabi sa salitang English, many are called, but few are chosen. You were the chosen one. Be of service, wholeheartedly, while you're here. Masarap maglingkod sa bayan. Masarap ang mabigyan mo ng ngiti ang isang nagdarahog, nakararamdam ng masamang karamdaman at napangiti mo, napalubag mo ang loob. Walang kapalit yung mga ngiting yaon ng ating mga kababayan. Mag-ingat kayo, maging malusog kayo ngayong linggo to. Kailangan ko kayo. I cannot do it alone. I need each and every one of you. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat. Manila! God first. Thank you. Mainit ka. Oh.